Nakakagulat na revelasyon ang inilabas ni Senator Rodante Marcoleta tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Sa isang matinding pahayag, sinabi ni Marcoleta na may itinatagong lihim si Romualdez na posibleng magpabagsak sa administrasyon, lalo na sa mga plano ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, tiyak ang pagkatalo ng kampanya laban sa vice-presidente dahil sa mga bagong ebidensyang kanyang inilantad. Ani Marcoleta, ang tinatagong sikreto ni Romualdez ay may kinalaman sa umano'y katiwalian at manipulasyon sa ilang mahahalagang usapin sa Kongreso. Binunyag niya na may mga dokumento at testigo na handang magpatunay sa mga alegasyon. Dahil dito, lumalakas ang panawagan sa mga mambabatas na pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang laban kay VP Sara dahil baka sila pa ang matalo sa dulo ng laban. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Romualdez at ang vice-presidente tungkol sa mga pahayag ni Marcoleta. Ngunit hindi may kaila na lumalala ang tensyon sa politika sa bansa habang lumalalim ang mga kontrobersya. Tutok lang sa aming mga susunod na ulat para sa mga bagong kaganapan sa isyong ito. Puro tayo accountability ni VP Sara, no? Pananagutan ng Vice Presidente, confidential fund, etc. Pero ito ang malaking hamon sa 20th Congress. O ayan, harap-harapan sinasabi ng Presidente. There was a deliberate act on the part of the House to sit on valid impeachment complaints filed by citizens and endorsed by members of the House. And worse, those who endorsed these 3 impeachment complaints filed by citizens later signed the 4th impeachment complaint. That's another technicality. Aray ko! Papa, ganun ka na lang yung aray ko! Naku, panigurado, hindi ho ikatutuwa nitong si Martin Romualdez itong balita na to. Nanindigan ho ang Korte Suprema sa pagbabasura dyan sa impeachment laban dito kay VP Sara. At itong si Manong Ted Pailon, meron ho siyang banat doon sa mga congressman at senador na kung umasta, akala mo kung sinong mga santo. Yung walang humpay ang banat nila dito kay VP Sara, pero sila mismo merong skandalong kinasasangkutan. Flood control, ayuda at kung ano-ano pang kabalbalan. At dito sa The Big Story, nagpa-interview na ho itong si Attorney Ernesto Francisco Jr. Marahil naririnig nyo ho yung Ernesto ruling, Francisco ruling. Lagi ho nating naririnig yan. Yan na ho siya mga kababayan, nagpa-interview na ho siya sa 1PH at ating hong pag-uusapan yan dito sa video na to. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho pinaka unang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, Supreme Court reiterates VP Duterte impeachment ruling immediately executory. Kaya naman ng mga kababayan, bukas parang nanginginita na ho natin kung anong kahihinatnan na magiging botohan sa Senado. Pagka itong mga senador na to nagpumilit pa, ewan na lang ho natin. Ang Senado, walang problema. Wala kayong maling ginawa dyan, di ba? Wala ho silang maling ginawa dyan. Ang may problema, ang House of Representatives. Inupuan nila yung tatlong impeachment complaint. Yung pang-apat, yun ang ilagay ho nila sa arangkada. Talagang mabilis pa sa alias 4. Nasa Senado yung mga articles of impeachment. Ang problema ho dito mga kababayan, lagi nating naririnig, forthwith. Ang tagal ng pag-aaway-aaway na yun sa forthwith na yan, di ba? Ganito forthwith, ganyan yung forthwith. Dapat forthwith, talakayin kagad. Wala nang maraming cheche-bureche, di ba? O dito mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw ang gustong mangyari ng Korte Suprema. Immediately executory. Ang naging decision nila na yan, dyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Immediately executory, hindi forthwith ang ginamit na salita dito. Baka sabihin na naman, forthwith yan. Pagka yung mga kumukontra sa impeachment, hindi maintindihan to, magkakaproblema ho tayo dyan.
tayo ho naniniwala sa mga susunod na araw talagang makikita ho natin na ang Korte Suprema hindi basta-basta magpapatinag o magpapasindak doon sa mga elected government official na akala mo kung sino. Ang kakampi ng Korte Suprema dito sa isa na to ang sambayan ng Pilipino. At kung meron mang nakakapanood dito na anong ginagawa niyo dito kung taga Korte Suprema kayo? Hindi ako napaisip. Anong gagawin dito ng mga taga-Korte Suprema? Hindi, pero sinisigurado ko sa inyo dito kung meron mang naligaw, nasa likod nyo ho ang sambayan ng Pilipino. Kung ano man ang maging desisyon nyo, kaming mga law-abiding citizen susunod dyan sa kung ano man ang ipag-uutos ng Korte Suprema. Hindi ho kami kagaya noong mga utak rebelde, yung mga kontrabida, yung mga galit sa mga Duterte. Hindi ho namin gagawin yan. Kami ho i-respeto kung ano man ang desisyon ng ating kataas-tahasang hukuma. Pasadaan na rin ho natin itong si nagmamantika. Nagmamantika to Nagmamantika ho itong mga kababayan. Eto, si Jude Asidre, itong hey Jude, if the impeachment case is dismissed, then it's to the country's loss. Ano is to the country's loss? Pinagsasabi mo na naman. Nagdidiluryo ka lang, Brad. Ikain mo lang yan. Ikain mo lang yan, Jude Asidre. Pero pansin nyo ba? Wala ba kayo napapansin? Parang nagiging health conscious na yan si Jude Asidre. Di mo nakikita pa parang pumapayat siya. Nasermonan ka ba ni Tamba? Ay, nako, Jude Asidre. Wala na ako. Finish. Parang nanginginita na ho natin kung ano mangyayari bukas dyan sa botoan na yan dyan sa Senado. Naniniwala ho tayo, yung pagbobotohan sa Senado na yan, isa ho yan sa makakapagpalakas sa loob ng ating mga magigiting na maestrado dyan sa Korte Suprema. Ang nakikinig, naniniwala sa rule of law at ayaw nila magkagulo ang Pilipinas. Kasi kung sakali magkagulo, mga kababayan, magsaside ho tayo sa Korte Suprema. Naknanto ka, magsaside ho tayo sa Korte Suprema all the way, Kahit ano pang maging desisyon ng Korte Suprema, sa kanila tayong magsaside. Dahil yung mga yan, hindi mga politiko. Hindi nila pinapangarap na maging presidente sa 2028. At hindi sila nagbabayad ng butante para lamang makaupo dyan sa Korte Suprema. Sila ho ang ating papanigan dito sa isa na to. Kahit magsama-sama na lahat ng former Associate Justice, former Chief Justice, dyan kayo lahat sa tabi ni Tamba. Wala kami pakialam. Basta kami, dito kami sa Korte Suprema. Kung ano man ang panawagan nyo, wala kami pakialam, magsama-sama kayo dyan, mga pinklawan, mga makakaliwa, mga sympathizer ng mga MP, magsama-sama kayo. Di ba? Yung mga Talyanista and Saimada, mga former Associate Justice, former Associate Chief Justice, dyan kayo, magtipon-tipon kayo. Basta sambayan ng Pilipino at yung mga senador na nasa tamang katinuan, doon kami kung ano sasabihin ng Korte Suprema. Di ba? Ito hindi binayaran to Ika nga, pagka ikaw wala ka na dyan sa institution na yan, nasa labas ka na, civilian ka na, medyo sketchy na yan, ika nga, medyo, hindi nga. Wala bang mensaherong pinadala sa'yo si Tamba? Mahirap na, di ba? Eto, pakinggan natin ang mga banat netong si Manong Ted Pailon. Manong Ted, pasok! Para lang ho natin maiklaro po ito. And yung kahalagahan din po ng komite ni Congressman Joel dito po sa usapin na ito. And meron pa ho tayong ilang pang iduduktong dito po sa ating diskusyon na ito. After all nga, no, ang sinasabi puro tayo accountability ni VP Sara, no? Pananagutan ng Vice Presidente, confidential fund, etc. Pero ito ito ang malaking hamon sa 20th Congress. Ayan, harap-harapan, sinasabi ng Presidente, may kickback, mayroong SOP. Sabi niya dito, flood control na palpak, gumuho, yung iba guni-guni lang. Ito, accountability ang hinahanap dito ng Presidente. So, yung House, both houses actually, ano magiging aksyon dito? Right? So, will they... Hindi, Manong Ted, ang aksyon dyan, ano pa rin, nawawalang sabongero.
yung 4 na makapangyarihang komite, yung Quadcom kung tawagin nila, iimbestigahan nila yung nawawalang sabongero. Hindi, wala silang pakialam dyan sa nawawalang flood control. Wala silang pakialam dyan. Yung komite nitong anong pangalan nito? Yung si Terry Redon, wala kwenta yun. Yung 4 na kumuting makapangyarihan na pinagsama-sama nila, yun dapat ang mag-imbestiga dyan sa mga flood control na yan. Pero sabi, base dun sa pinakauling privilege speech nitong si Atrasabante, yung naging video natin kanina umaga, ang sabi ko niya, uumpisa ulit ang itutuloy ang Quadcom. At ang kanilang pangunahing layunin para mabigyan ng katarungan yung mga nawawalang sabongero. Hindi naman importante yung buhay ng mga kababayan nating nababaha. Hindi naman importante yung buhay ng mga taxpayer na napiperwisyo, di makapasok sa trabaho dahil dyan sa buwisit ng baha. Importante dito yung mga nawawalang sabongero para dito kay Atrasabante. Wala yan. Manong Ted, hindi na kami umaasa dito, Manong Ted. Kami pinipilit naming umasa, pero ang problema dito, paulit-ulit naman tayong binibigo nitong administrasyon na to. 5,500 flood control. Nung huling zona niya, ano sabi niya? Binanatan niya, binida niya 5,500 flood control. Ngayong 2025 na zona niya, hinahanap niya na rin yung 5,500 flood control. Di ba? Ganun nung katindi. Ano bang ibig sabihin niyan pagka ganyan klase ang presidente? Weak leader. Weak leader. Anak ng tokwa. Hindi mo ba kayang kailangan, hindi ba kaya ng executive na mag-conduct na sarili na ng investigasyon? Kailangan mo ba talagang ipa-imbestiga doon sa mga pinaghihinalaang kasabwat itong napakalaking problema na... Di ba? Paano mo i-imbestiga na sarili mo kung ikaw ang salarin sa krimen? Di ba? Natural, maa-acquit ang pagkatao mo dyan. Hindi mo pwede yung ganun. Di ba, kahit na sin magsabi, kung iimbestigahan yung flood control issue na yan, dapat merong third party. Ika nga meron talagang independent body na hindi galing dyan sa House of Representatives. Kasi kung sila-sila lang dyan, wala rin naman magiging mabuting resulta yan, ika nga. Oh. Investigate their own. Their own. Yan po yan. And then ngayon, ang tanong nga po dito, baka ngayon pa lang din may mga magdududa na. Sabihin na, Correct. hindi, sila yan sabi Paano nga nga kaya yun? bigyan muna natin ng pagkakataon, Okay. di ba? Okay. Paniwalaan natin tong si Manong Ted Filon. Bigyan natin sila ng, kung tawagin benefit of the doubt. Oo. Bigyan Sino natin bang muna pwedeng ng- mag-imbestiga sa dapat mga imbestigahan? Sa mga, sila ho, mahilig mag-imbestiga, di ba? silang mag-iimbestiga sa kapwa nila o kaya sa sarili nila? Paano ba yun? Hindi nga kasi Yare, paano ba yan, Kung ikaw ang pinaghihinalaang kawatan, paano mo iimbestigahan sarili mo? Ano tatanungin mo sarili mo? Ninakaw ko ba yon? Hindi. Kontraktor ba ang tatay ko? Kontraktor ba pamilya ko? Hindi. Di ba ano sasagot mo? Oo. Shoutout kay Saldi ko at dito kay Rog Gutierrez. One Rider Party List. Ako Bicol Party List. Mega love shoutout sa inyo ha. Di ba? Halimbawa ako congressman, tatanungin ko, kontraktor ba ang tatay ko? Kontraktor ba si daddy? Pero sabi naman kanina ni Kong Joel, kung may miyembro na kasapi sa kanila na talagang sangkot dito, wala daw choice. Papalusutin nila. Ito nga si Eli, anong pangalan nitong congressman na to? Teka lang Eli, ito. Sabi nga nitong si Egay Erice, di ba? We're barking at the wrong tree. Ang issue daw natin yung solid waste management, hindi flood control. Umuulan ng basura kasi. Kaya yun. Puro basura, konting tubig, kaya nagbabara sa mga estero. Kailangan natin hindi flood control, waste control. Imbestigahan after naman. all, kung ganyan, wala ka na talagang tiwala, pero baka pwede Wala mo nang na. pagbigyan. At Pagbigyan. makikita mo naman sa galaw, kilos, sa mga lengguwahe na gagamitin nila at doon sa mga sasama sa investigasyon, di ba? Kasi dyan naman sa kanila, kilala naman sila sa isa't isa
Hindi ba? Anyway, Wait, kilala nila isa't oo. isa? Parang sa prime water yan. Oh, sige. O, di ba, prime water? Sino ba may-aring pamilya? Villar. Mga Villar. Hindi ko naman tinatanggi ng mga Villar yan. Oo, Sino naman. ba may-ari ng power producer sa Sikihor? Pamilyang Villar din. Oo. Ang tanong dito, imbestigahan ba ng kapwa senador yung kanyang mga kasamahan na kung saan po ang may-ari ng kumpanyang imbestigahan, mismong anak na may-ari o kapatid mismo ng pinuno ng naturang kumpanya. Oo. Siyempre, kung ako yung senador na natanong mo, ang sasabihin ko ay, oo, kahit pwede namang hindi. Hindi ka naman senador eh. Yun na nga ang matindi doon. Oo. Pwede ko sabihin, Yan ang problema doon. Dito na ho tayo kay Ernesto Francisco Jr. Ito na yung ika nga, yung Francisco Ruling, ika nga, di ba? Francisco Ruling. Ito na ho yun, mga kababayan. Ito na, game na ho ito. Sara's Tuloy. impeachment. I have read the decision several times, and I am very convinced that it is correct. It is correct because what the Supreme Court did was just to address a grave abuse of discretion on the part of the House. The issue Nako. here is that the House of Representatives did not comply with the constitutional one-year bar rule and violated the Supreme Court decision in the Francisco ruling. What the House of Representatives should have done is that after the first impeachment complaint was filed, then the House should have acted right away on it immediately by including it in the order of business. And the House thereafter should have referred it right away to the Committee on Justice. That was not done. It's in the House rules on. Teka lang ho, ha? Teka lang. It should be done, but that was not done. So the Supreme Court, it's the duty of the Supreme Court, it's the constitutional duty of the Supreme Court to determine if there has been grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives and to correct it. And here, there's a clear grave abuse of discretion on the part of Nako. the House of Representatives. This is not a question of Meron daw clear abuse of discretion. the House following the Francisco ruling. The House did not follow the Francisco ruling and violated the constitutional provision on the one-year bar rule. Nako. All right. Yung binibida nilang, base dito sa Francisco Ruling, Francisco Ruling sila ng Francisco Ruling, yung mismong kalaban nila dito sa doon sa naunang kaso ng impeachment, siya na mismo nagsasabi, merong grave abuse of discretion. Yari, si Tamba dito. Let's go back to the Francisco Doctrine, which was initiated in a way which is exemplified by yourself. It pinpoints the initiation of an impeachment complaint when it is referred to the Justice Committee. Correct? Correct, Attorney? Yes, Yes. filing and referral to the Justice Committee. Right. But in this case, we heard the speaker say that there was no action on it, and they were archived after the approval by 1/3 vote of the House of Representatives on the fourth complaint. Why So, is that? What was the where did the initiations begin in this particular case referring to VP Sara? That's the violation says, because in the Constitution says that the House should have acted immediately even on an impeachment complaint filed by a citizen. That's very important to us because that's the only power given to us citizens to file an impeachment complaint. The House, the Speaker, the Secretary General do not have any discretion to sit on these three impeachment complaints. They should have followed the Constitution. They should have followed the Francisco ruling, which is in the House Rules on Impeachment. If you look at page 1 of the House Rules on Impeachment, the Francisco ruling is quoted there in the footnote.
But should this be applied then prospectively? Because they say that they were just following the Francisco precedent, the rules set by the Supreme Court in your case, in the case that you had filed. But the problem says is that they did not follow it. They deliberately avoided the Francisco ruling by sitting on the first 3 impeachment complaints. And they waited for the 4th impeachment complaint. That cannot be done. They do not have discretion to do that. That's why the Constitution is very strict. It says it should be placed in the order of business within 10 session days and then referred to the Committee on Justice. Yun naman pala eh. Galing ho yan kay Francisco ruling. Yari sila dito. But attorney, that's exactly what the House is insisting they did. They said, pasok naman po sa 10 session days because not every day that they have a session is counted as a session day. Of course, some lawmakers even have also doubted this, but that's how they wrote back to the SC. They even said, some session days were 3 days long, 3 real days long, etc. Yes. So what would you have to say against that, that justification by the House? The first impeachment complaint was filed on December 2, 2024. It could have been it could have been included in the order of business on December 3. And within 3 days, immediately, not even waiting for 3 session days, referred to the Committee on Justice. That is how it should be. I have done that. I have filed on my own as a citizen. I have filed twice, thrice, an impeachment complaint, and I relied on that. That when I file an impeachment complaint, as long as it's endorsed by a member of the House of Representatives, it is the constitutional duty of the House to act on it. Not to sit on it, but to act on it immediately. But here, they had 19 days, not just 10 days. They had 19 days to act on the first impeachment complaint that was filed on December 2, 2024. And I know why they did not act. They skirted the possibility of a hearing because the first impeachment complaint was too long. It contained 24 charges. So they thought that by having by having an impeachment complaint that was filed by at least 1/3 of all the members of the House, they can transmit it to the Senate right away. But there, they are also wrong. Because if you look at the House rules on impeachment, and I have it here. Etong si Attorney Francisco kompletos regados. Paano ba yan tamba? Hindi makakapalag dito si Joel Chua. Si Benny, lalamunin ang buhay nitong si Attorney Francisco yung mga yan. It says, Section 2, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of, letter C, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. So this is the House rules. It says that even if it is filed by 1/3 of all the members of the House, it should be referred to the Committee on Justice. Why? Because it is the Committee on Justice who is supposed to determine if the complaint, even if filed by 1/3, is sufficient in form and substance. This was not followed. But attorney, help us understand why the doctrine of operative fact does not apply in this case, which essentially states that even while the law or the Supreme Court declares it as null and void, the past actions done in good faith may still be considered valid. Precisely. It was not done in good faith. There was a deliberate act on the part of the House to sit on valid impeachment complaints filed by citizens and endorsed by members of the House. And worse, those who endorsed these 3 impeachment complaints filed by citizens later signed the 4th impeachment complaint. That's another technicality. Aray ko! Pag ganun ka na lang yung aray ko! Aray ko!
Papagano ka na lang talaga. Initiate. Nitong si Atty. Francisco, yung mga dahilan kung bakit talagang na humantong doon sa desisyon na yon ang Korte Suprema. Diba? Aray ko. Aray ko. You see, we would not have any problem if the House just followed strictly what is provided in the Constitution and in the Francisco ruling. Had they been in good faith, then that Francisco ruling would have been followed, and maybe by this time, Senate is already conducting a trial. But it's so hard, right, Attorney? Like when you're arguing things like good faith or bad faith, faith is something intangible. And if this is procedural indeed, then how do we, argue it? Because it's something that, like it's so affected by personal biases, etc. It can be good faith or bad faith can be seen in the sequence of events. All we have to do is examine the facts. And we can see here a deliberate avoidance of the constitutional one-year bar rule. Don't violate the Constitution. That's basic. And there was a deliberate avoidance of the Francisco ruling. To make it simple, had they followed the Francisco ruling, all they have to do is that when the first impeachment complaint was filed on December 2, 2024, they should have included that in the order of business right away. The Secretary General has no discretion. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!